Magandang araw po mga kawangis ko. Kung saan man sulok ka man ng mundo, ito ang inyong lingkod Anton Olson. Sa mga kapwa ko OFW dyan sa Middle East, Yumkin Said. Sa mga nakasubscribe na sa akin, Shukran Kater. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please lang pakisubscribe naman ako at i-like din ang mga videos ko. Ayun, pag-uusapan natin tungkol kay Abante pati kay Mayor Magalong ng Baguio. Ang sabi po ni Abante, kailangan mag-apologize si Magalong kung hindi naman siya serious sa mga pinagsasabi niya tungkol sa flood control. Nako naman to. Siya atras talaga. Ano bang ito? Siya atras talaga kung magsalita, no? Ito yung congressman na hindi nanalo sa election, di ba? Tapos ang lakas niya ang lakas niya magsalita ng ganyan. Ito, panoorin natin ang kanyang mga diskurso. Una, inamon ko siya na halimbawa siguro, hindi naman siguro talagang serious ang kanyang sinasabi, pwede naman siya mag-apologize. Na sinabi niya na ayaw niya mag-apologize. So, ang pinakamagandang gawin niya, sinabi ko nga dito, the honorable thing na kinakailangan gawin niya, kung talagang meron siyang alam, sabihin niya na kung sino yung mga yan. No? Sabihin niya na kung sino yung yan, submit documents, testify under oath, at para malinis po natin ang sistema na nais tayo talagang maging malinis. Klaruhin lang po natin, siya ho ba ay nakatanggap na ng imbitasyon mula sa mga komite sa Kongreso para humarap sa mga pagdinig? Actually, hindi ko talaga nalaman na meron siyang natanggap. Pero palagay ko yung head ng tri-committee, si Terry Ridon, nagsabi na publicly na siya ay imbitado na humarap. Pero ang Kamara ho ba ay may, just in case, no, na tumanggi itong si Mayor Magalong, ang Kamara ho ba ay may kapangyarihan na isamon itong si Mayor Magalong kasama na yung mga ebidensyang sinasabi niya? Bakit hindi? Siya ang unang-unang whistleblower. Kaya may karapatan ng Kamara, may karapatan ng tri-committee na ipatawag siya. Opo, kasi nung kung huling... talagang meron siyang tinatago na sinabi naman niya na alam niya kung sino-sino yung mga yan Ba't kinakailangan magbibigay siya ng blanket association sa buong Kamara, di ba? Kung kasi itong si Mayor Magalong, nung huling nakausap namin dito last week, sinabi niya na willing siyang humarap sa mga pagdinig ng Kamara, pero hindi niya dadalhin yung mga ebidensyang hawak niya. Dahil meron daw siyang trust issues sa Congress. Your comment, please. Kung halimbawa, wala siyang tiwala sa Kongreso, talagang magiging honorable ang magiging investigation dyan. Ako, naniniwala rin ako na pwede natin gawing independent commission yan Oo. Bilang independent commission. Wala rin sa Kongreso yan. Palagay ko, harap na siya. At sabihin niya ng mga pangalan. Lahat ng mga pangalan na sinasabi niya na alam niyang meron siyang ebidensya, sabihin niya na, ako, I'm in favor of an independent commission to investigate on this. And once may mapangalanan po niya, ano yung next step ng Kamara hinggil dito? Ang next step ng Kamara siguro, hindi lang yan, imbestigahan na. Imbestigahan na. Sapagkat sinabi naman ni Congressman Terry rito na kung merong talagang dapat imbestigahan sa Kamara, imbestigahan na yan. O meron pwede mag-complain sa Committee on Ethics tungkol dyan. Imbestigahan na rin. Pero mas maganda siguro na magkaroon na ng independent commission para ang investigasyon ay walang bahid ng anumang bias. Independent commission na parallel sa investigasyon na ginagawa ng Kongreso at Senado. Ako, ang sinabi ko, it can be a whole government approach. Pwede mag-imbestiga ang executive, pwede mag-imbestiga ang judiciary, pwede mag-imbestiga ang Senate, ang House of Representatives, at pwede mag-isang independent commission. Buuin na po natin ito para matapos na. Mahirap po yung nalalagay lang sa media, parang missing sa bungero yan. Nakakalimutan din pagkatapos. Kinakailangan tudugin na natin to, Greg. Kinakailangan tapusin na ho natin ito sapagkat ang taong bayan po ang sumisigaw na
ang taong bayan na ang ano rito ang talagang naguguluhan dito. Oo. Kaya dapat talagang ito ay tapusin na natin. Ayon po kay Senator Lacson, baka may mga congressman talaga na madawit dito. Your reaction, please. Well, yeah, oo. At ako, I'm open to that, no? Kung talagang sabi ni Senator Lacson, merong tawang dawit ng congressman dito, kahit ang mga senador, may dawit din yan. Labas na sapagkat wala namang kontraktor na gagawa ng ganyang mga bagay na walang politiko na nasa likod niyan. So naniniwala po kayo na talagang may mga politikong involved at masasabit sa issue na ito? Karamihan. Karamihan. Meron ding mga tinatawag na may project ang DPWH na walang politiko ang nagsasabi, no? Pero merong contractor na sinasabi, pati mga politiko, contractor. Kaya sabi ko, yung mga contractor na binangkit ng ating Pangulo. Ayan, narinig niyo yung mga kawangis ko? Sino ba niyang sasabihan niya pa si Mayor Magalong? Di ba sinabi na ni Mayor Magalong hindi siya magpa-public apology at hindi siya mag-apologize sa mga congressman. Dapat ang congressman ang mag-apologize sa kanya. O sa taong bayan daw, di ba? Sabi niya kailangan ang ang taga-congress ang mag-apologize sa taong bayan kasi nga dahil sa kapalpakan na ginawa tungkol sa flood control. Ngayon, iba naman ang litanya ni Abante atras-atras, kailangan daw mag-apologize si Magalong dahil hindi naman seryoso sa pinagsasabi niya. Otherwise, ipapatawag si Magalong sa Kongreso dahil 2 weeks later daw, magbubukas na yung TRICOM. So, anong gagawin? Magsisimula naman ang kanilang pambabalahura sa mga papapunta nila, ipapatawag nila dyan sa Kongreso. Oo nga, tama. Babalahuray nila. Otherwise, kung hindi aayon sa kanilang kagustuhan, ay iko-contempt nila. Tingnan mo. Magagawa naman sila ng kanilang sariling investigasyon. Ay wala namang kredibilidad yan ng Kongreso na sa pag-iimbestiga eh. 'Di ba? Sa kanila kasi singing in one song sila diyan. Sama-sama together diyan. Tignan mo naman ang nangyari sa impeachment trial ni VP Sara. Sama-sama together. Kahit hindi binabasa yung roles ng impeachment. Perma lang ng perma. Ano 'yan? Kahit yung mga taong bayan wala nang wala nang tiwala sa kanila. Ngayon ginagamit naman niya taong bayan daw. Ayaw ni Magalong mag-apologize. Kaya tigilan nyo na yan. Kaya hintayin nyo na lang sa sunod ng mga araw kasi minahawakan namang ebidensya si Mayor Magalong. Kaya hintayin nyo na. Hindi yung ipapatawag nyo, magbibida-bida. Ipapatawag nyo sa Kongreso dyan, tapos magbibida-bida na naman kayo dyan. Patawag nyo yung mga kapwa nyo, kongresista dyan. Yan ang imbestigahan nyo. Ito si Abante kung magsalita, kala mo nanalo sa eleksyon. Hindi ka nga binunto ng mga distrito mo eh. Tapos ngayon, mayroon ka pang may nalalaman ka pa mag-apology si Magalong. Ayaw niya nga mag-apology. Diyan sa sa Kongreso kasi dami ng mga tao diyan na pinapapunta sa Kongreso. Nako, kapag hindi umayon. Contempt, sisigaw-sigaw. Ito pa naman mahilig magsigaw-sigaw to, magtaas-taas ng busis, no? Kala mo galing-galing sa pagka-congressman. Kaya, okay, Mayor Magalong, huwag ka nang dumalo dyan. Kasi siralan na lalo ang kredibilidad mo. Pagtutulungan ka lang dyan sa Kongreso, lalo pa sa mga bagong mga bagong kongresista na sumusunod lang kay Tambi. Tingnan mo, nagkakaroon sila ng investigation tapos yung maraming kapalpakan na mga congressman na konektado rin sa mga contractors. Tayo nyo na lang maglabas ng pangalan yung Pangulo kung sino mga pangalan na ilalabas nila dyan. Ngayon po mga kongresista. Ngayon kasi ang nilabas nila